Ano ba ito, Mia Torres? Ilang linggo na ang binigay ko sa'yo para sa report na to, pero hanggang ngayon wala pa rin akong natatanggap. Hindi ba malinaw ang utos ko? Napakadali lang ng hinihingi ko. Galit na sigaw ni Cedric, ang malamig na boses niya ay parang dagok sa dibdib ni Mia. Pasensya na po, sir, mahinang sagot ni Mia, halos hindi marinig ang sariling boses. Nagkasakit po kasi ako noong nakaraang linggo. Ilang araw po akong nilanat kaya ngayon ko lang po naumpisahan. Napailing si Cedric, ang mga mata niya'y puno ng pagkadismaya. Mia, hindi mo pwedeng gamitin yan bilang dahilan. Naiintindihan mo ba ang bigat ng sitwasyon? Gusto mo bang paghintayin ko ang mga investors at board of directors dahil sa'yo? At isa pa, bakit hindi mo agad sinabi? Kung sinabi mo lang ng maaga, sana nailipat ko na ito sa iba. Bakit pinaabot mo pa sa deadline? Nasaan ang utak mo, Mia Torres? Ang dami mo ng absent, palpak ka pa palagi. Hindi magawang tumingin ng diretso si Mia sa mga mata ng boss niyang si Cedric. Siya ang sekretarya ng binata, kaya sanay na siya sa mga sermon nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, ramdam niya ang bigat ng kahihiyan. Pinipigilan niya ang sariling lumuha habang nakayuko. Sir, pasensya na po. Pangako, hindi na po mauulit. Babawi po ako sa susunod. Pakiusap niya, halos magmakaawa. Wala nang susunod, Mia Torres. Napatigil si Mia. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Tanong niya, halatang kinakabahan. You're fired, malamig na sagot ni Cedric, na parang punyal na tumarak sa puso ni Mia. Nanatiling tahimik si Mia sa loob ng ilang segundo, ngunit hindi niya napigil ang tumulo ang mga luha. Malalim siyang huminga bago maglakas loob na magsalita. Sir, huwag naman po. Kailangan ko po ang trabaho na ito. Kahit isang buwan pa po, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Ngunit tila yelo ang puso ni Cedric. Mia, ilang beses mo na akong binaygo. Hindi ko na kayang magtiwala sa'yo. Umalis ka na. Malamig niyang tugon. Sir, maawa naman po kayo. Umiiyak na sabi ni Mia. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. May sakit po ang mama ko, at ito lang po ang pinagkukunan namin ng panggastos. Please, sir, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi man lang siya nilinggan ni Cedric. Tumayo ito at dumaan sa tabi niya na parang wala siyang naruroon. Naiwan si Mia sa opisina, umiiyak habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Alam niyang iyon na ang huling araw niya sa kumpanyang minahal niya, kahit pa ang boss niya ay hindi kailanman nagpakita ng awa o malasakit. Nang malaman ng mga empleyado ang nangyari kay Mia Torres, hindi nila maiwasang kabahan. Paniguradong mas lalong umiinit ang ulo ng kanilang amo. Si Ethan Cruz, isang binatang bilyonaryo, ay kilala hindi lamang sa kanyang taglay na kagwapuhan at talino sa negosyo, kundi pati na rin sa kanyang pagiging istrikto at matapobre. Maraming kababaihan ang nahuhumaling sa kanya, ngunit sa likod ng kanyang makinis na imahe ay isang taong kinatatakutan at kinamumuhian dahil sa mapanakit niyang pananalita. Walang sino man ang gustong magkamali sa harap niya, dahil ang kapalit ay hindi lamang sermon kundi wagas na kahihiyan. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, isang dalagang may simpleng pangarap ang masayang nagal-alako ng tinapa. Siya si Lila Santos, isang magandang dalaga na ang tanging hangarin ay kumita ng sapat upang matulungan ang kanyang ina at mga kapatid. Tinapa po kayo dyan. Bili na po kayo ng tinapa, mga suki. 6 na piraso, 200 lang, masigla niyang alok habang naglalakad sa kalsada, dala ang kanyang bilao. Habang patuloy sa paglalako, tumigil siya sa tapat ng isang grupo ng mga tao. Mga ate, kuya, bili na po kayo. Masarap po ito para sa hapunan, sabi niya, puno ng sigla. Napatingin ang isang ginang na nasa edad 40 pataas. Magkano ba yung tinda mo, ineng? Tanong nito. PHP 200 po ang 6 na piraso. Madam, fresh na fresh po ito, galing pa ng Pangasinan, sagot ni Lila, sabay ngiti. Ang mahal naman, nung isang araw nga, PHP 150 lang ang bili ko. 6 din, reklamo ng ginang habang tinitingnan ang paninda. Madam, iba po ang tinapa ko. Siguradong masarap at sariwa. Subukan niyo po, hindi kayo magsisisi, masiglang paliwanag ni Lila. Napaisip ang ginang. Sige na nga, bigyan mo ako ng 6. Pasalamat ka't maganda ka, Anito, sabay abot ng bayad. Habang inilalagay ni Lila ang tinapa sa supot, napansin niyang maraming tao ang napapatingin sa kanya. Isa-isa silang lumalapit at bumibili. Isang matandang babae pa ang lumapit at pumuri sa kanya. Kay gandang dalaga mo, ineng. Buti pa ikaw,
hindi maarte. Ang iba dyan, puro cellphone lang ang inaatupag. Maswerte ang mga magulang mo sa'yo, sabi ng matanda. Salamat po, bata pa lang po kasi ako, natutunan ko na po ito kay mama. Kaya po ito na ang kinalakihan ko, sagot ni Lila, sabay abot ng sukli. Alam mo, bagay kang mag-model. Subukan mo kaya, panigurado, pasok ka sa standards nila, dagdag ng matanda. Model po? Ay, hindi po ako marunong sa ganon. Isa pa po, mas gusto ko pong maglako ng tinapa para may kita kami araw-araw, sagot ni Lila. Nako, iya, huwag kang matakot. Doon sa kabilang kanto, libre lang ang sumali. Kung magustuhan ka nila, sila na ang bahala sa lahat, gown, make-up, lahat-lahat, paliwanag ng ginang. Napangiti si Lila, ngunit mas pinili niyang magpatuloy sa kanyang paglalako. Para sa kanya, mas mahalaga ang kita ngayon kaysa sa pangarap na tila malayo sa kanyang realidad. Gayunpaman, malaki ang pasasalamat niya sa araw na iyon dahil marami siyang nabenta. Sa kabila ng simpleng buhay, masaya siyang natutulungan ang kanyang pamilya at natutupad ang kanyang layunin. Habang naglalakad si Scarlett sa kalsada, nagpa siyang tumawid patungo sa kabilang bahagi upang pasukin ang isang mas tahimik na kalye kung saan balak niyang maglako ng tinapa. Ngunit biglang may humaharurot na kotse na paparating, dahilan upang siya'y matigilan sa gitna ng daan. Sa halip na tumakbo, napasigaw siya sa takot. Tuluyan siyang naging parang estatwa sa kinatatayuan habang ang kanyang bilaw ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Nagkalat sa kalsada ang mga tinapang maayos pang nakabalot sa dyaryo. Nang matauhan, agad niyang nakita ang mga paninda niyang nagkalat sa kalsada. Napuno ng galit ang kanyang dibdib. Mabilis siyang lumapit sa kotse at malakas na kinatok ang bintana nito. Halata sa kanyang mukha ang pagkadismaya at galit, lalo na't hindi agad siya pinagbuksan ng driver. Hoy, Mr., Mrs., o kung sino ka man dyan, bumaba ka nga, naririnig mo ba ako? Bumaba ka sabi, dapat mong bayaran lahat ng paninda ko, galit na sigaw ni Scarlett habang patuloy na kinakatok ang bintana. Sa wakas, bumaba ang bintana ng kotse, at isang binatang abala sa pakikipag-usap sa kanyang cellphone ang nagpakita. Hindi man lang siya tumingin kay Scarlett habang patuloy pa rin sa kanyang pag-uusap. I can't be there right away. May aberya dito. Cancel the appointment kung hindi sila makapaghintay. I don't care. Just handle it, malamig na sabi ng binata sa kabilang linya. Siya si Ethan Cruz, isang kilalang bilyonaryo at may-ari ng mga sikat na food industries. Kilala siya sa kanyang istrikto at mapanuring ugali, dahilan kung bakit marami ang takot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi siya makakatakas sa galit ni Scarlett. Pagkababa niya ng cellphone, agad siyang hinarap ng dalaga na tila ba isang bagyong paparating. Hindi ka naman bingi, mister, ang sabi ko, bumaba ka dyan, galit na sigaw ni Scarlett. Napabuntong hininga si Ethan, halatang naiinis sa sitwasyon. Binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba, ngunit hindi niya may tatago ang iritasyon sa kanyang mukha. Miss, huwag kang sumigaw. Naririnig kita, malamig niyang sabi. Wala akong pakialam kung naririnig mo ako o hindi. Kasalanan mo ito. Kanina pa kita kinakatok, pero hindi ka man lang sumagot. Aba, bumaba ka nga, pero hindi mo pa rin ako pinansin, sagot ni Scarlett, puno ng galit. Nagkatitigan sila ng ilang sandali. Sa pagkakataong iyon, tila tumigil ang oras. Napansin ni Ethan ang kakaibang ganda ng dalaga, ang kanyang mga mata na puno ng emosyon, ang kanyang matapang na tindig. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya, isang bagay na hindi niya maintindihan. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Tingnan mo nga yung ginawa mo, sigaw muli ni Scarlett, na bumalik sa kanyang galit. Napalunok si Ethan, tila hindi sanay na may sumisigaw sa kanya. Upang pakalmayan ang sitwasyon, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harap ng kotse. Doon niya nakita ang mga tinapang nagkalat sa kalsada. Pasensya na, miss, hindi ko sinasadya, sabi ni Ethan, pilit na pinapanatili ang kanyang malamig na tono. Pasensya ka dyan. Ano pa ang magagawa ng pasensya mo kung natuluyan ako? Kayong mga mayayaman talaga, akala niyo kaya niyong bilhin ang lahat, pati buhay naming mahihirap, sagot ni Scarlett, na lalo pang nag-init ang ulo. Hindi makasagot si Ethan. Sa unang pagkakataon, tila ba nawalan siya ng lakas ng loob. Sa halip na magalit, naramdaman niyang may kakaibang respeto siya sa tapang ng dalaga. Okay, miss, aaminin ko, kasalanan ko ito. Babayaran ko lahat ng nasira. Magkano ba ang halaga ng lahat ng ito? Tanong ni Ethan, habang inilalabas ang kanyang petaka.
Talagang dapat lang, mahal ang puhunan sa tinapa. Akin na, ibigay mo ang bayad ngayon na, sagot ni Scarlett, hindi pa rin nagpapatalo. Ngunit nang buksan ni Ethan ang kanyang pataka, napansin niyang wala siyang dalang cash. Napakamot siya sa ulo, isang bagay na bihira niyang gawin. Miss, wala akong dalang cash. Pero huwag kang mag-alala, babayaran ko ito ng doble. Sumama ka na lang sa akin sa opisina para makuha mo ang bayad, sabi ni Ethan, halatang kabado. Ano, wala kang cash? Diyos ko naman, ang gara-gara ng kotse mo, pero wala kang dalang pera? Nakakahiya ka, mister, sagot ni Scarlett, sabay irap. Sa kabila ng lahat, hindi mapigilan ni Ethan ang mapangiti. Sa isip-isip niya, ang dalagang ito ay kakaiba, hindi siya natatakot, hindi siya nagpapatalo, at higit sa lahat, hindi siya nabibighani sa kanyang yaman o itsura. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakilala siyang hindi tulad ng iba. May mga cards ako, miss, sumama ka lang sa akin, at ako na ang bahala sa lahat ng bayarin.